Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 9, verses 35 hanggang 36. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. The good news and the goodness of God. Ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit tinawag na good news? Ano po yung gospel? Ano po? Kasi it's all about the goodness of God. At dito po sa mga verses na binasa po natin, makikita natin kung paano po nakikita ng Panginoong Hesus ang kalagayan ng tao. Ang sabi po sa English Bible, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Alam niyo po, ang tao po, nung nagkasala, nagiging kaaba-aba o kaawa-awa po yung kanyang kalagayan. Ano po? Kaya ang description po ng Biblia para silang nanlulupaypay, litong-lito. Sa English Bible, harass, ano po, and helpless. Yun po ang kalagayan ng tao. Ano po? Para silang mga tupang walang pastol. Kaya alam niyo po, minsan akala natin yung makasalanan ay makasalanan lamang sila sa kanilang ginawa. Alam niyo po, mas malalim po ang ginawa ng kasalanan sa tao. Ang kasalanan po'y nagpapahirap sa buhay ng tao. At ika nga sabi ng Biblia, hindi lamang tayo sinners for what we have done, tayo sinners because of what we are. Ano po, nung tayo hiwalay pa kay Kristo, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo na nagpapahirap sa buhay ng tao. At ganun po tinitignan ng Panginoong Hesus ang kalagayan ng tao today. Ano po, awang-awa po siya. Punong-puno po ng pag-ibig yung kanyang puso. Kaya dito, napansin po ninyo, nangaral ang Panginoong Hesus. At sa English Bible, ang sabi diyan, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Yun po ang tugon ng Panginoon sa kalagayan ng tao. Siya po ay nangaral ng solusyon po dun sa problema ng tao, yung problema ng kasalanan. Alam po natin na sin is bad news. Totoo po yan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ano po? Yung pong kasalanan. At dahil din po sa kasalanan, hindi natin nararanasan ang favor ng Lord sa ating mga buhay nung tayo ay hiwalay pa kay Kristo. Ano po? Kaya alam niyo po, di ba? Sabi ng Panginoong Hesus dun sa Luke chapter 4 verses 18 and 19, ito yung dahilan ng kanyang pagparito. Ang sabi niya, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ano po? Yan po yung kanyang misyon. Ano po? Abutin po ang tao. Ano po? Kasi ang ginawa ng kasalanan, binihag niya ang tao, inalipin niya ang tao, binulag niya ang tao, pinahirapan niya ang tao. At dumating ang Panginoong Hesus para tumugon po dun sa problema ng tao. Nung 80s po nauso yung kantang Christ is the Answer. Alam niyo po, habang pinapakinggan ko po yun, tumanim sa puso ko yung malalim na mensahe na si Jesus ang solusyon sa lahat ng problema. Kaya kadalasan po pagka nangangaral po ako ng gospel, madalas ang naririnig ko kay Pastor, good news. Ano po? Kasi po gusto ko pong i-highlight yung solusyon sa problema ng tao kesa sabihin lang palagi na tayo ay may problema. Ano po? Totoo naman po yun. Talagang ang kasalanan, bad news po yan. Pero mas maganda kung makikita natin na kaya ng Diyos tayong tulungan at pahayagan ng kanyang kabutihan kung tayo'y mananalig sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, pansinin niyo po,
Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa panahon natin ngayon? Pansinin niyo, sinabi ni St. Paul sa Romans chapter 1 verse 16, sabi niya, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jews, then for the Gentiles. Hindi kinahihiya ni St. Paul yung gospel. Bakit po? Kasi yung good news, solusyon yan sa problema ng tao. Ano po? Binabanggit niya dito, it is the power of God for salvation. Kaya kung maalala nyo nga po, sa John chapter 3 verse 16, ang sabi, for God so loved the world, ayaw niyang mapahamak ang tao. Ano po? Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Ano po? Kung titingnan natin ang Diyos ngayon sa langit, ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niyang mapahamak ang maraming tao. In fact, sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, He is patient with you, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. Ayaw niyang mapahamak ang tao. Ano po? Ang sabi rito, He is patient with you. Gusto niya magsisi ang tao at manumbalik sa Kanya. No? Kaya minsan naiisip ko, yung iba iniisip nila ang Diyos ngayon, ang ginagawa niya ay yung nagpapadala na siya ng sangkatutak, ng mga pagsubok, problema sa tao para pahirapan ang tao. Ano po? Hindi po. Ano po? Ang sabi rito, He is still patient. Ano po? Not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. Ano po? At ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang Diyos daw po, He wants all men to be saved, to come to the knowledge of truth. No, kita po ninyo, gusto ng Diyos maligtas pang maraming tao. Maranasan pa nila ang kabutihan ng Diyos. At ito po, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, sabi rito, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the ministry of reconciliation. Dito makikita nyo po, ang business pala ng Diyos ngayon, nire-reconcile niya ang tao. Pabalik sa Kanya, nililimot niya ang kasalanan ng taong nanalig sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya ang gospel po is the message or the ministry of reconciliation. Kaya minsan po, we are guilty of preaching the bad news. Ano po, totoo po yan. Ano po, naha-highlight yung bad news. Dapat po i-highlight natin yung good news. Ano po, na posible na ang tao po ay maging matuwid sa harap ng Diyos. He can be right with God. He can be reconciled with God, na ang kanyang kasalanan ay mapatawad. His sins can be forgiven. Posible na siya'y mapagaling. He can be healed. He can be restored. He can be delivered from the power of darkness. Ganun po ang mensahe ng mabuting balita. At higit sa lahat, ito yung maganda. Pwede tayong maging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ano po? Yun po ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao makakilala sa Kanyang anak na si Jesus at ma-born again, maging bagong nilalang. At dapat ipangaral natin na posible sa isang tao na lumakad in love, in holiness, and in power. Ano po? Kaya mapapansin nyo, very positive po ang message ng gospel. Kasi it's about the goodness of God sa buhay ng tao. At ang lahat ng bagay na ito posible dahil sa ating Panginoong Jesus. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.